Hi everyone! Our lesson for today is about Grade 7 Math, Quarter 3, Module 1, Angles. Ang lesson na ito ay karugtong ng ating nakaraang lesson kung saan pinag-aralan natin kung ano yung points at lines. Sa nakaraang lesson din natin na pag-aralan natin kung ano yung subsets of a line. So, yun ang ray at line segment. Ngayon, magagamit natin siya sa ating lesson kung saan pag-uusapan natin ang angles. Ano yung angle? Angle is formed by two rays that share a common endpoint. This endpoint is called vertex, and the rays are called the sides of the angle. Degree, denoted by this symbol, okay, yung maliit na circle sa taas, is a unit used when measuring an angle. Okay, so ang angle daw is ma-form mo siya sa pamamagitan ng dalawang rays. Ano nga ulit yung rays? Ang rays natin is isang line kung saan meron siyang endpoint at ang kabilang side is merong ray. Ibig sabihin, pwede mo siyang ma-extend. So, ma-form natin siya sa pamamagitan ng dalawang ray. Maka-form tayo ng angle. Pagkatapos, ang ginagamit natin na unit sa pag-measure ng angle is degree. Okay, so ito yung sign ng degree. Kung ito yung angle natin, ito ang tinatawag nating vertex, itong sa gitna. So ito yung vertex natin kung saan nag-meet itong dalawang ray natin. So ito yung endpoint nila, tapos meron silang magkaparehong endpoint, ang dalawang ray. And then, ang tawag natin dito is sides. So ito yung vertex at ito yung sides ng ating angle. For example, meron tayong angle dito. So ang angle natin, meron tayong ray ZE at ray ZA. Okay, ito yung sides niya. Ang vertex niya is point Z. Okay, so ito ang vertex ng ating angle EZA. Paano ba natin pangalanan ang angle? Meron tayong tatlong paraan sa pag-name ng angle. Okay, first, naming by its vertex. Okay, so for example, kung ito yung angle natin, kapag gagamitin natin ang kanyang vertex sa pagpangalan niya, ang pangalan natin dito is angle Z, kasi ang vertex ang ginamit natin. Second, naming by listing 3 letters. Okay, so isusulat natin ang kanyang tatlong letters. So, pagsulat natin, angle EZA. Tatandaan natin na ang vertex is laging nasa gitna. And then third, naming using a number. Okay, so pwede rin natin siyang pangalanan sa pamamagitan ng number kasi merong mga ibang angle na ang nakalagay lang is number. Ngayon is i-test natin kung naintindihan nyo ba kung paano pangalanan ng isang angle. Okay, so meron tayong tatlong angles dito. Papangalanan natin siya sa pamamagitan ng kanyang vertex. Tapos ilalagay natin ang kanyang sides at ang kanyang pangalan. Okay, so ang angle natin first, ano ang kanyang vertex? Ang vertex niya is point A. So ang kanyang vertex is point A or pwede mo rin siyang ilagay as point A. And then ang kanyang side, again, ang pagpangalan natin sa ray, uunahin natin ang nasa endpoint. So ang nasa endpoint is si A, so therefore ang kanyang side is ray AM and ray AN. Okay, so ito ang sides ng ating angle point A. Ray AM at ray AN. Ito ang kanyang side. So, sige, paano naman natin siya pangalanan? So, ang pangalan ng ating angle is angle A sa pamamagitan ng kanyang vertex. And then, angle MAN. Gagamitin natin ang tatlong letter. Or, pwede rin natin siyang baliktarin. Angle NAM. NAM. Pwede natin siyang baliktarin. Next angle natin. So, ano ang vertex ng ating pangalawang angle? Ang kanyang vertex is point E. So, pwede nating ilagay dito as point E. And then, ang kanyang side is ray EP, at ray ET. Okay, so ray ET.
Ano naman ang name ng ating angle? Okay, so base sa kanyang vertex, ang ating angle is angle E. Angle E, pagkatapos, papangalanan natin sa kanyang 3 letters, PET, angle PET, or angle TEP. TEP. Okay, so ang third angle natin, ang ating third angle, ang kanyang vertex is point I. So, point I ang kanyang vertex, and then ang kanyang sides is ray IZ and ray IP. Okay? So, laging unahin ang nasa endpoint, and then ang name niya is angle I, tapos angle ZIP, always nasa gitna ang ating vertex, and then angle PIZ. Okay? So, hindi nyo pwedeng pangalanan as PZI ha. Always nasa gitna ang kanyang vertex. So, yan ang tatandaan natin. Ngayon, dahil alam na natin kung ano yung angle, pag-aaralan naman natin ang kinds of angle according to degree measure. Okay, so ano yung first natin? Acute angle. Ano yung acute angle? An angle whose degree measure is greater than 0 degree but less than 90 degree. Okay, yun ang tinatawag nating acute angle. Kapag 1 degree to 89 degree, ang tawag natin doon is acute angle. Basta hindi siya umabot ng 90 degree. Example ng acute angle. So, kapag meron tayong angle dito, okay, so this is angle D or point D. Tapos, ang kanyang degree is 38 degree. So, ang tawag natin dito is acute angle kasi more than 0 degree siya but less than 90 degree. So, ito ang example ng acute angle. Next is right angle. An angle whose degree measure is 90 degree. Okay, lahat ng angle na may measure na 90 degree, gaya ng mga tables and chairs, yun ang tinatawag nating right angle. Okay, kapag nakita inyo ang angle na para siyang letter L, ang tawag natin doon is right angle. Tapos, ang ma-form natin dito sa gitna is parang chair. So, this is 90 degree. Ito ang tinatawag nating right angle. Okay, so letter L siya. Next is obtuse angle. An angle whose degree measure is greater than 90 degree but less than 180 degree. Okay, so ano naman yung obtuse angle? Ang obtuse angle natin is more than 80 degree siya, pero more than 90 degree rather, pero hindi rin siya aabot ng 180 degree. Okay, so kung ang ating 90 degree is perfect letter L talaga siya, so si obtuse angle is more than 90 degree. Tapos hindi din siya aabot ng 180. Okay? So kasi ang 180 is a flat line. 116, for example, 116 degree. So, ito yung tinatawag nating obtuse. So, from 91 to 179 degree, tinatawag natin yung obtuse angle. Another, straight angle. An angle whose degree measure is 180 degree. Okay, so 180 degree, ito yung tinatawag nating flat line. So, kung dito yung vertex natin, tapos meron tayong dalawang ray, okay, so this is angle E. Tapos, ang kanyang degree is 180 degree. Okay, so ito yung tinatawag nating straight angle. Kapag straight line yan siya, tapos angle, that is straight angle. Last kind of angle according to degree measure, so reflex angle. An angle whose degree measure is greater than 180 degree but less than 360 degree. So, more than 180 siya, pero less than 360 kasi kapag 360, magiging circle na yun siya. So, for example, meron tayong angle B. Okay? Tapos,
So, ang measure niya is more than 180 kasi ang 180 is a flat line. Kapag lumampas na siya sa flat line, ang tawag natin sa kanya is reflex angle. Okay? So, ang measure niya is 212 degree. So, kapag lampas na siya ng 180 but less than 360, ang tawag natin doon is reflex angle. Okay, summarize natin ang ating angles, kinds of angles according to its degree. So, meron tayong acute angle. Ang measure ng acute angle is 1 degree to 89 degree. And then, ang right angle is 90 degree. Ang obtuse angle, 91 degree to 179 degree. Ang straight angle is 180 degree. Ang reflex angle is 181 degree to 359 degree. Okay, so tandaan nyo ang kanilang measure para ma-identify nyo kung anong klaseng angle ba meron kayo. Kung meron tayong kinds of angle according to degree measure, meron din tayong kinds of angles according to pairs. First is complementary angles. Ano yung complementary angles? When the sum of two angles adds up to 90 degree. Okay, so kung meron kang dalawang angle, tapos i-add mo sila at ang sagot is 90 degree, ang tawag natin doon is complementary angle. So, for example, kung meron kang dalawang angle, okay, so kung meron kang dalawang angle, tapos, dito is 30 degree at dito is 60 degree. So, 30 degree plus 60 degree is equal to 90 degree. So, ang pair ng angle na ito, ang pair nitong dalawang angle is tinatawag nating complementary angles kasi ang kanilang sum is 90 degree. Okay, so next, supplementary angle. When the sum of two angles adds up to 180 degree. Okay, so kung 180 naman yung sum niya, tinatawag din natin siyang supplementary angle. For example, kapag meron tayong angle na straight line, kasi ang 180 natin is a straight line. So, meron tayong dalawang angle na 60 degree and 120 degree. So, this is angle O. So, 120 degree plus 60 degree is equal to 180 degree. So, ito yung tinatawag nating supplementary angle. Kasi, ang sum ng dalawang angle is 180 degree. Next type of angle according to pairs is vertical angle. Ang vertical angle are pair of two non-adjacent angles formed by two intersecting line. Okay, so dalawa siyang pair ng non-adjacent. Ibig sabihin hindi sila magkatabi. And na-form sila by two intersecting line. For example, okay, so kung meron tayong dalawang intersecting line, okay, so, dito ang vertex niya. So, kung meron tayong dalawang intersecting line, and then, this is O, A, B, C, D. Okay, so dalawang intersecting line. So, ang nagawa natin is vertical angle kasi two non-adjacent angle siya. So, ang angle natin is angle AOB, and angle COD is a vertical angle. So, si angle AOB at si angle COD is a vertical angle. So, nag-share sila ng isang vertex. Common ang kanilang vertex. Ito ang tinatawag nating vertical angle. So, they are opposite to each other. So, opposite sila. Kasi na-form sila by two intersecting lines. Next type is adjacent angle. Are two angles that share a common side and a common vertex. They do not overlap. Okay, so si adjacent naman is nag-share sila ng common vertex at common side. So, meron silang common vertex at common side pero hindi sila nag-overlap. So, for example, kung meron tayong angle
This is B. Tapos, this is D, C, and A. So, tinatawag natin itong adjacent angle kasi ito ang kanilang vertex. Meron silang common vertex na B. Pagkatapos, meron silang common side. Ano ang kanilang common side? Si ray, B, D. Okay, so itong ray na to is common sa dalawang angle. So, ang angle natin is angle ABD and angle DBC. DBC. Okay, so meron tayong dalawang angle. Ang common side nila is si ray BD at ang kanilang common vertex is si vertex or si point B. Okay, so yun ang tinatawag nating adjacent angle and magkatabi silang dalawa kasi meron silang common side. Lastly is linear pairs. Linear pairs, adjacent angles, and are supplementary. The sum of the two angles is 180. So, adjacent angle sila, magkatabing angle sila, pagkatapos supplementary. Ano ulit yung supplementary natin? Adds up to 180 ang kanyang dalawang angle. So, for example, kung meron tayong dalawang angle, dito ang ating vertex, tapos WX, and then, okay, so this is Y. So kung meron tayong 61 degree dito, and meron tayong 119 degree dito. So, 61 plus 119 is equal to 180 degree. And adjacent siya kasi magkatabi silang dalawa at meron silang common side na ray. Okay, so wag kayong malito sa supplementary angle at sa linear pairs. Kasi si supplementary angle, dalawang angle yan siya na kapag i-add mo is 180. Pwede yan siyang hindi adjacent, pwede yan siyang vertical. Pero sa linear pairs, dapat adjacent angle siya at dapat ang sum ng kanyang dalawang angle is 180. Si supplementary, pwedeng meron kang dalawang vertical angle na kapag i-add mo is 180. Pero, hindi siya pwedeng maging linear pairs kasi dapat si linear pairs is adjacent angles. Meron silang common side. Yun ang difference ni supplementary angle at ni linear pairs. Though pareho sila na kapag i-add mo ang two angles, dapat 180 degree ang kanyang sum. Pero ang difference nila is si linear pairs, adjacent angle siya. Si supplementary angle, pwede siyang dalawang angle na magkahiwalay. Pero kapag i-add mo, 180 degree ang kanyang sagot. Okay? So yun ang kaibahan nilang dalawa. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson for today. See you in our next lesson. Bye, guys!